Paniwala na isang analyst, tila napuno na raw ang COMELEC sa pambabaliwala sa kanilang mga panuntunan ng mga nahalal na opisyal ng gobyerno. Kaya mahigpit nitong ipinatutupad ngayon ang pagsusumite ng Statement of Election Contributions and Expenditures o SOSE. Ang ahensya ay pauubaya na sa liderato ng Kamara at DILG ang pagpapabakante sa pwesto ng mga sinabihan nilang opisyal. Balitang hatid ni Joseph Morong. Nakadaong naka-Santa Claus outfit si COMELEC Chairman Sixto Brillantes dahil sa kanilang Christmas party, pero sa halip ng mga regalo, utos na bakantehin ang kanilang mga pwesto ang inanunsyo niya sa lampas 4 na raang opisyal ng gobyerno dahil sa hindi pagsusumite o maling Statement of Election Contributions and Expenditures o SOSE. Magpapasensya lang ho kayo sa amin, pero kami naman wala naman kami magagawa. Sumusunod lang din ho kami sa batas. Ipinatutupad lang namin ang nasa batas. Gusto lang namin pakita na hindi ho sa amin importante kung hindi ho, maski na Pasko, kung merong violation sa batas, itutuloy ho namin. Para kay University of the Philippines Public Administration Professor Leonor Briones, tila raw pagod ng COMELEC na dinidedma lamang sila ng mga nahalal na opisyal ng gobyerno at gusto raw nitong seryosohin ng mga opisyal ang mga reglamento nito. It's high time na these regulations be imposed kasi unobeyed, hindi lang imposed but also obeyed. Dahil sanay na tayo na if you are already in power, we ignore the requirements of the law. Sa ilalim ng Section 14 ng Republic Act 7166 sa Synchronized Election Act of 1991, dapat nag-file ang isang kandidato o treasurer ng isang political party ng listahan ng kanilang tinanggap na kontribusyon at gastusin ng eleksyon, 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Dagdag pa rito, walang sino mang makakaupo sa pwesto hanggat hindi pa siya nakakapag-file ng Statement of Expenditure. 20 congressman, 4 na gobernador, 1 vice governor, 12 provincial board members, 3 city mayor, 9 na city vice mayor, 47 city councilors, 23 municipal mayor, 26 na municipal vice mayor at 277 na municipal councilors ang binigyan ng utos ng COMELEC. Sa ngayon, ipinauubayan ng COMELEC ang pagpapatupad ng utos sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa Kamara kay House Speaker Sonny Belmonte. Sumulat na ang COMELEC sa DILG at Kamara. Ang DILG hindi pa raw nababasa ang utos ng COMELEC, ipapatupad daw nila kung kaya. Pero sabi ni DILG Secretary Mar Rojas, hindi raw maaaring summary removal, kailangan maghain na magkakahiwalay na reklamo ang COMELEC. Ang palasyo, ipinaubaya na raw ito sa COMELEC dahil sa itong independent commission. Trabaho ng COMELEC is to make sure that election laws are observed. And so I think they're acting upon that mandate. This government will not hesitate to apply the right thing. Sabi ni Briones, masusubukan din ng utos na ito ang COMELEC at kung siseryosohin nga sila ng mga politiko. Whether it will be hollow or not depends one on the speed with which these candidates comply and second kung ano ang findings. Pero tila nang galing na rin kay Chairman Brillantes kung hanggang saan ang ibubuga ng utos nilang ito. Our communication says they have to vacate. Yun naman talaga ang batas because they have no legitimacy in sitting as incumbent congressman if they have not submitted their SOSE. Kaya lang, kung hindi pa ini-implement ni Speaker, hindi naman namin mapipilit. Joseph Morong, GMA News.